being yourself, especially in this world that is constantly trying to make you someone else, is your best accomplishment. Kaya natutuwa naman ako sa ginawang pagpapayo ni Vice Ganda sa isang contestant sa It's Showtime na hindi believe sa sarili niya, na tinutuksong hindi maganda, kaya mababa yung self-esteem niya. Kasi to everyone's surprise, nanghingig si Vice Ganda ng wipes. Tapos, live sa TV inalis niya yung makeup niya. Sabay-sabi, parang ang kinis ko, di ba? Pero ang kapal ng makeup ko. Sa TV, ang ganda ng mata ko, di ba? Kasi nakapilik mata ako. Sabay-sabay niyang inaalis yung artificial na pilik mata niya. Pag pinanood mo ko, di ba? Bilog na bilog ang mga mata ko. Ang ganda. Kasi nga, naka-contact lens ako. Inalis niya yung contact lens niya. And he said to the contestant, ngayon ko lang ito gagawin kasi gusto kong ipamukha sa'yo na dapat hindi ka matakot kung ano ka. Sabay tanggal din sa wig niya. And then he said, ito ako, ito si Vice Ganda. Hindi makinis ang mukha ko sa paningin ng iba. Mataas ang hairline ko. Ngayon, picturean niyo akong lahat. Ikalat niyo sa internet. Pagtawanan niyo ako. Lait-laitin niyo ako. Sabihin niyo lahat ng gusto niyong sabihin. Wala akong pakialam. Dahil kahit magaspang ang mukha ko, mataas ang hairline ko, maganda ako. Wala na akong itinatago. Hindi na ako natatakot. At kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi na ako mabibigla. Sabihin nyo, pangit ang buhok ko, alam ko. Pangit ang kutis ko, alam ko. Pero yung lahat ay sa paningin ninyo. Para sa akin, maganda ako. Maganda ako. Sabi-sabi sa contestant, at maganda ka. At saka, ang contestant ay niyakap niya. Very good, Vice Ganda. Very inspiring, very moving, provoking. Why? Sapagkat ito ay galing sa isang tao who may not be perfect but has come to perfectly embrace his imperfection. Kaya confident siya, kaya masaya siya, at kaya din nakapagpapasaya siya ng iba. Gusto rin niya yung ginagawa niya. You see, brothers and sisters, ang Diyos ay wala naman talagang nilikhang pangit. Lahat tayo maganda. Hindi niya tayo po pwedeng likhaing pangit yung sa paningin niya. Kasi kung pangit tayo sa paningin niya, kahit anong itsura ng ganda natin sa mata ng tao, hindi tayo magiging maganda. Perfect ang Diyos. Kaya kung anong itsura at meron tayo ngayon, perfect iyon. Nagiging pangit lang tayo, nagiging mali lang tayo kapag tayo'y nasa maling tao, maling sitwasyon, maling lugar. Bagay na maiiwasan kung ang acceptance ay magsisimula sa atin. Kung tayo mismo ang unang makaka-appreciate sa atin. Una, kung titingnan natin ang ating sarili, kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are fearfully and wonderfully made. Mahal ka ng Diyos. Nagkatawang tao para sa iyo ang Diyos. Namatay at muling nabuhay para sa iyo ang Diyos. Sabay, i-develop natin ang ating mga talento. Hindi kinakailangang bongga agad. Magaling sa math, magaling sa science, magaling magnegosyo. Okay yun. Pero po pwedeng ang talento mo, magaling kang makisama. Magaling kang mag-alaga, nandun yung concern talaga, masipag ka, maboka ka, mapagpatawa ka. Yan, talento din. I-develop natin. Lalo pat natutuwa ang tao sa paligid natin at wala tayong inaapakan, sinasaktan, inaapi na kapwa natin. Kapatid, no offense pero kahit kasambahay, o diba? Ilang beses mo nang narinig sa iba, wala na akong makitang kasambahay na tulad niya. Kahit maghiwan ka ng pera, hindi mawawala. Babalik sa katiwa-tiwala. Kasambahay, kahit pulubi, yan kahit pulubi yan, makita mo, magdadala ng bulaklak yan ng sampagita sa simbahan. Utusan mo, susundin ka, ibabalik yung sukli. Pulubi. Just always do your best. And that includes being the best husband
being the best wife, being the best child, being the best brother or sister. Hindi dahil makikipagkompetensya ka sa iba. Hindi. Basta gagawin mo kung ano yung kaya mo. Yung magpakabuting tao ka. Yung gawin mo lagi ang best mo. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pakikipagkapwa-tao, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa pagrespeto. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka lang mabubuhay ng masaya. Mamamatay ka ring masaya. Kasi kahit wala ka na, aalalahanin ka pa rin nila. Dahil wala na silang makikitang tulad mo. Kasi nga, nag-iisa ako, nag-iisa ka, nag-iisa tayo. Maraming pwedeng maging doktor na tulad mo. Pero kung gagawin mo yung best mo, iba yung mga kliyente mo eh. Iba yung mga taong makakasalumuha mo eh. Iba yung mga taong paglilingkuran mo eh. Maraming pwedeng maging pare tulad ko. Pero kung gagawin ko lagi ang best ko, kahit may ibang mga pare, mag-stand out ka. Hindi dahil nakikipagkumpetensya ka sa iba, kundi dahil yung paring yan, ginawa talaga ang best niya. Maraming mas maganda at gwapo sa'yo bilang ama, bilang ina, bilang asawa. Pero kapag ikay naging mabuting asawa, kahit marami ang mas gwapo sa'yo, ikaw ang the best para sa asawa. Kasi nag-iisa ka talaga sa mundong ito. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Upang mabuhay tayo, mamatay ng masaya na nakaka-inspire din ng buhay ng iba. Huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang. Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. God is not particular with the way we look. In as much as for Him, we are all beautiful. Maaring ikaw may matangkad o pandak, maitim kayo mangki o maputi, mataba, skinny, kahit ano pa, kahit may kapansanan pa, lahat tayo ay maganda sa Kaniyang mga mata sapagkat tayo ay nilikha niya. Sabi ko nga, kahit yung mga kapintasang masasabi natin para sa ating sarili ay hindi kapintasan para sa Kanya. Bahagi yan ng ating kagandahan para sa Kanya. So He's not particular with the way we look. He is most particular with the way we use our body for His glory. Sa pagkatandaan natin na tayo'y katawan para maging katawan ni Kristo sa mundong ito. Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos ay mas maging particular tayo hindi sa image natin, kundi sa magiging image ng Diyos sa pamamagitan natin. Yung pagdedemand ng Diyos ng katawan natin. Kaya nga sabi ni St. Paul, offer your bodies. I beseech you, I demand you. He is demanding our body for Him to have an embodiment of His love and mercy. And so the question is, do we have this kind of beauty? Are we an embodiment of His love and mercy? Do our bodies glorify God? Si Mary Ann Bevan ay nakilala minsan bilang the ugliest woman in the world. Actually, hindi ganyan ang kanyang itsura. Kaya lang nagkaroon siya ng sakit na nag-disfigure ng katawan at mukha niya. So, kinilala siya bilang world's ugliest woman. Kung ikaw ba, tatanggapin mo yung title na yan, na naging hantungan upang siya ay laitin at pagtawanan. Pero alam po ba ninyo na yung title na yan ay kanyang pinangatawanan? For two things, two important things. Una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Kasi naging dahilan yan para magkaroon siya ng mga award, World's Ugliest Woman. Sumasali din siya sa theater yata o kaya sa mga palabas. Nag-capitalize siya sa kanyang itsura. So yun yung una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Ang pangalawa ay hanggang sa niyakap na niya ang propesyon, kung hindi man ay naging bukasyon na para sa kanya, para makapagpasaya ng kapwa niya. So pinangatawanan na niya ang pagiging pangit niya para sa mga tao o sa mata ng mundo, para sa dalawang dakilang layunin na ito. Mabuhay, mapag-aral ang mga anak niya, makapagpasaya ng kapwa niya. O sa tingin niyo, si Mary na sa tingin ng mundo ay napakapangit na tao, ay pangit ba talaga sa mata ni
Kristo? I don't think so. Because Mary became an embodiment of Jesus' love and mercy, not just for her family, but for other families. Ang sabi nga po sa Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of those who bring the good news. Napakaganda ng mga paa ng mga tagapagdala ng mabuting balita. Well, alam naman natin na dati hindi naman sementado ang mga lugar at nakayapak lang o nakasandals lang yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. So talagang baka kinakailangan mo ng jackhammer, malinis lamang yung mga dumi sa mga paa ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Pero sa mata ng Diyos, napakaganda ng mga paang yan, ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Kaya kung i-relate natin ito sa ating pinag-uusapan, sa ating buhay, huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang. Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. Huwag mong ikabahala o ikahiya na ikaw ay tumataba na, hindi ka na nakapag-aayos tulad ng dati, hindi na branded ang mga gamit mo, sapagkat ito'y bakas na ang mas pinaprioritize mo ay ang pamilya mo at hindi na ang sarili mo. Huwag mong ikahiya na halos mawalan ka ng kilay sapagkat nasunog yan dahil sa pagsisikap mo na maabot mo ang mga pangarap mo, makapagtapos ka ng pag-aaral para masulit ang pagod ng mga magulang mo. Huwag mong ikahiya ang mga bakas ng paghihirap na ito sapagkat mga bakas ng pagmamahal yan. Tingnan po niyo si Kristo. Nang siya'y muling nabuhay, glorified body na siya, tiniyak niya na magbabago ang lahat sa kanyang katawan pero nandun pa rin ang mga bakas ng paghihirap dahil tayo ay minahal niya. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kabistahan ng pagkakatalaga sa isang simbahan o templo ng Diyos. Tandaan po natin, ang simbahan ay templo ng Diyos. Tayo rin naman ay templo ng Diyos. Yun ang sinasabi sa ating kalawang pagbasa, we are temples of the Holy Spirit. Ngayon, kung papaanong ang simbahan o templo ng Diyos ay nagiging talagang maganda, talagang nagiging maayos. Hindi dahil sa maraming mga dekorasyon na magaganda, hindi dahil sa mga nagkabitang mga pila kakaginto sa simbahan o templo. Nagiging maayos ang maganda ng simbahan o templo kapag nararamdaman dito ang Diyos. Ganun din naman, nagiging maganda tayong templo ng Diyos kung sa pamamagitan natin, nararamdaman ng ating kapwa-tao ang Diyos. And that's being a living sacrifice for God and for man. Hindi ko sinasabing masama at hindi natin dapat i-prioritize ang pagpapaganda, pero siguraduhin natin na tayo ay maganda sa kanyang mga mata. Lalo't hindi ko sinasabi na hindi natin i-prioritize ang pagiging malusog. Pero siguraduhin nating malusog, hindi lamang ang ating katawan, kundi pati na ang ating kaluluwa. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Kung diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po na sa pamamagitan namin ng malasakit namin, ng
pagre-remind namin ay magbago. Ang mga mahal naming ipinagdarasal naming magbago. Sana maisip nila na wala kaming ibang ninanais kundi ang kabutihan nila. Pero habang hindi pa sila nagbabago, kami po ay baguhin nyo rin. Kung kinakailangang mas magmahal, mas umunawa, mas magpatawad, mas umintindi, mas mag-remind pa, mas magtiyaga pa, mas magsakripisyo pa kami, gagawin namin, tulungan mo lamang po kami. Kasi kuminsan, nahihirapan na rin kami. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo papapayaan ng Diyos. Babalik sa atin. Hallelujah. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hallelujah. Tutulungan ka niya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon ang pag-isikap mo na magdasal, mag-remind, magtiyaga, magpatawad, magsakripisyo para sa pagbabago ng minamahal mo. And in the process, ikaw rin ay kanyang namabago. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Konting tiyaga pa, sapagkat pwedeng ikaw ang kanyang tanging pag-asa para makapagbago pa. Ikaw ang daan papunta sa pagbabago niya. Siyagain mo pa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang. Amen. Kung bawat tao matutulad sa aso, diba parang awkward? Pero yung tutularan natin sa aso, yung pagiging grateful niya upang tayo maging faithful din sa isa't isa. Sapagkat aminin natin na marami sa mga nagpapahirap sa atin, yung pain na nararamdaman natin sa buhay natin, sa pamilya natin, kahit sa pinagtatrabahuhan natin, ay dulot ng kawalang utang na loob ng tao. Ang pagiging faithful na misis at ilaw ng tahanan ay walang katumbas na halaga. Kung yan ay makikita ng bawat asawa, kung papaanong napakalaki ng hirap ng kanyang kabiyak sa kanya at sa kanilang mga anak, bawat asawa ay magiging tapat. Kapal na lang ng mukha mo kapag niloko mo pa at sinaktan mo pa ang asawa mo. Isa sa sumikat sa isyong hiwalayang Katniel. Sorry kung nabalikan ko kasi sakto lang dun sa pagninilay natin ngayong araw na ito. Isa sa sumikat ay si Summer, yung aso ni Daniel Padilla. Kasi nang tanungin si Daniel Padilla kung ano ang loyalty para sa kanya, ito ang sagot niya. Alam mo sino pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yun ang pinaka-loyal. Doon kung makikita ang definition ng loyalty. Na kahit anuman ang pinagdadaanan ko ngayon, kung anuman ang sitwasyon, ang emosyon ko ngayon, sino ko ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Tama naman siya. Sapagkat ang aso ay loyal talaga. Di ba? Ang bansag natin sa aso, man's best friend, our best friend. At kahit tayo magkaroon ng maraming best friend doon, being human, ang aso, ang best friend, ikaw lang. Kung magagawi po kayo dito sa may bandang likod, may mapapansin kayong aso. Siya si Wiggle. Kasi nung ibigay siya sa akin, nagwi-wiggle siya ganon. Parang hindi maayos noong unang balance niya. So, pinangalanan naming Wiggle. Nickname, Wiki. Yan kapag nililibot ko sa umaga, kahit sa hapon, pag nakasalubong yan ng kahit sino, magwi-wiggle uli. Makikipaglaro. Kasi friendly. Pero kapag yan ay tinawag ko, Wiggle! Wiggy! Kahit sino ang kalaro niyan, kahit anong pinaglalaroan niyan, kahit kumakain pa yan, kasama sa akin yan. Bubuntot na sa akin. Hindi hihiwala yan. Kahit pa kung minsan, makalimutan kong pakanin. Kahit pa kung minsan, mapagalitan ko. Kahit pa kung minsan, hindi mo man mahimas, man lang, ni malibot sa loob ng isang araw.
Hindi magtatampo, hindi ka aangilan. Pag nakita mo uli siya, masaya kanyang dadambahin na naman. At ang aso, paglabas mo ng pintuan ng bahay ninyo, ihintayin ka na niyan. In fact, torture sa aso habang hindi ka niya nakikita. Kasi ang pinakamasakit na po pwedeng maranasan niya ay ang hindi ka na niya makita. Sasabihin ng iba, gustong-gusto ng aso ko, Father, na sumasakay sa sasakyan ko. Sanay na siya. Kapag narinig niya yung tunog ng sasakyan ko, naku, magwiwigil na yan. Tatahol na yan, pakukuha na yan. Dahil ikaw yung nasa sasakyan. Kapag ibang taong nasa sasakyan, hindi masayang sasakay yan. Ganon kaloyal ang aso. Bakit ba loyal ang aso? Dalawang basic na kadahilanan. Food and shelter. Pagkain at bahay. Sapagkat yan ang basic niyang pangangailangan. Food para mabuhay, bahay para meron siyang tirahan. At mind you, pag sinabing bahay, hindi ito doghouse lang ha, kundi yung maramdaman ng aso na tanggap mo siya sa kanyang buhay. Kasi ang aso ay isang pack animal. Dogs want to belong to a pack sa isang grupo. Mapapansin mo ang aso kahit hindi magkakilala. Magkukumpul-kumpul yan. Kaya nga po pwedeng sa isang park maraming aso, hindi naman agad mag-aaway unless may mag-provoke yan. Gusto nilang magkakasama. Gusto nilang may kasama. Kaya kapag pinatuloy mo siya, hindi lang sa iyong bahay, kundi sa iyong buhay, yun ay ma-appreciate niya. At yun ang gagantihan niya ng loyalty niya. So yung loyalty ng aso ay pagtanaw niya ng utang na loob sa pagkain na binigay mo, sa bahay at sa buhay kung saan siya ay tinanggap mo. Ganon ang aso. At hindi magbabago yon. Habang buhay na yon. Hindi siya magtatampo sa iyo, hindi kanya ipagpapalit sa kung sino. At kahit buhay niya, iaalay niya para sa iyo. Ganon ang aso. Alam ko, naiisip ninyo. Naisip mo yung asawa mo. Naisip mo yung anak mo. At ngayon nasasabi mo, buti pa ang aso. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, ang pagiging grateful at faithful ni na Zacarias at Elizabeth. Nandun ang pagiging grateful nila sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa kabila ng matagal na silang walang anak, sa kanilang kultura, napakahalaga ng anak. Na kapag wala kang anak, isipin ng mga tao, kadusta-dusta ka, isinumpa ka, hindi ka mahal ng Diyos. Pero kahit na ganon, hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi sila tumalikod sa Diyos. Naglilingkod pa rin sila. Nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos. Nandun din ang katapatan nila sa isa't isa. Kasi kahit matagal na silang walang anak ng kahit isa, hindi sila naghiwalay. Through thick and thin, nagsama pa rin sila. Sasabihin ba natin ang aso ay mas grateful pa kaysa sa tao? Of course not. Kaya makikita natin dito yung ideal na pagiging grateful ng tao kay Zacarias at Elizabeth. Yun ang makikita natin. Kaya nga, ang Diyos ay nalulugod sa kanila. Hindi ba sabi sa Bible, ang Diyos ay nalulugod sa taong mapagkumbaba at ang taong mababang loob, marunong tumanaw ng utang na loob. Marunong tumanaw ng utang na loob. Sina Zacarias at Elizabeth sa Diyos. Marunong tumanaw ng utang na loob. Si Zacarias at Elizabeth sa isa't isa. At yung utang na loob na yon ay humantong sa katapatan nila, hindi lang sa isa't isa, kundi sa Diyos. Gratefulness leads to or strengthens faithfulness. Ang taong marunong magpasalamat, magiging tapat. Isipin nga po ninyo, kung bawat tao natutulad sa aso. Diba? Parang awkward. Pero yung tutularan natin sa aso, yung pagiging grateful niya upang tayo maging faithful din sa isa't isa. Kung ito ay tutularan ng tao, napakaganda ng magiging mundong ito. Sapagkat aminin natin na marami sa mga nagpapahirap sa atin, yung pain na nararamdaman natin sa buhay natin, sa pamilya natin, kahit sa pinagtatrabahuhan natin, ay dulot ng kawalang utang na loob ng tao na nagbubunsod ng hindi niya pagiging tapat sa'yo. Broken family, broken relationships. Yung feeling mong broke ka dahil may taong hindi nagpasalamat at may taong hindi naging tapat.
Isipin po ninyo kung bawat tao matututo sa gratefulness at sa faithfulness ng aso, sigurado ko, lahat ng may utang magbabayad. Kasi kapag nangungutang ka, dapat nare-realize mo, nagmamalasakit sa iyo yung tao, lalo pat kung hindi naman may patubo ito, ha? Anong malay mo? Yung itinulong niya sa'yo, kailangan din niya, kaya nga sinisingil ka niya eh. Tapos magagalit ka, tapos magtatago ka, tapos ikaw pa ang gagawa ng masamang kwento tungkol sa kanya. Nung ikaw ay nangungutang, bait-bait mo, tapos sinisingil ka, galit ka na dun sa tao. Yan ba ang utang na loob na ibibigay mo? Ano kang klaseng tao? So sana makita, kasi kung makikita mo yon, tatanaw ka ng utang na loob, ikaw ay magiging tapat sa kung kailan at sa kung anong paraan ninyo napag-usapan, ikaw magbabayad. Kapag ang tao marunong tumanaw ng utang na loob and therefore magiging tapat, walang asawa ang magiging unfaithful sa kanyang kabiyak. Kasi sana makita mo na hindi ka naman niya kaano-ano, hindi ka niya kadugo, pero sa iyo, binitawan niya ang mga mabibigat na salita. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko. Ngayon at kailan naman, something na hindi niya nasabi sa kanyang mga magulang na karugtong ng kanyang buhay. In fact, ang mga faithful at mapagpasalamat na asawa sa kanilang kabiyak, parang nawawala na talaga yung kanilang sarili. Kasi hindi na nga naman sila dalawa kundi nagiging isa. Lalo pa kapag ang asawa ay talagang faithful sa kabiyak niya. Halimbawa, ang isang misis, o hindi nga ba't nawawala na yung mga gusto niyang marating sa buhay, nawawala na yung gusto niyang gawin sa buhay. I mean, personally hindi na nga niya nade-develop yung mga talents niya, hindi niya makuhang puntahan yung mga lugar na gusto niyang puntahan, yung mga bagay na gusto niyang bilhin, hindi niya mabilin. Bakit? Sapagkat masyado na siyang immersed sa pagiging faithful niya bilang misis at bilang ina ng mga anak nila. Tuloy, napipintasan ng biyanan, lang pera. Magkakapera. Yung pag-aalaga ba niya sa mister niya, sa mga anak nila? May sweldo? May sweldo ba yung pagluluto niya? May sweldo ba yung paglilinis niya ng bahay? May sweldo ba yung pag-iisip niya araw-araw kung anong kakainin? Kung anong lulutuin? May sweldo ba yung pagliligpit ng mga kalat sa bahay? May sweldo ba yung paglalaba, pag-plansya, pag-aayos ng damit? May sweldo ba yung pag-aalaga sa mga anak? Ay kung may sweldo yan, mas marami pa siyang pera kaysa sa mister niya. Sapagkat ang pagiging faithful na misis at ilaw ng tahanan ay walang katumbas na halaga. Kung yan ay makikita ng bawat asawa, kung papaanong napakalaki ng hirap ng kanyang kabiyak sa kanya at sa kanilang mga anak, bawat asawa ay magiging tapat. Kapal na lang ng mukha mo kapag niloko mo pa at sinaktan mo pa ang asawa mo. Kung ang tao marunong tumanaw ng utang na loob and therefore magiging tapat, ay nako, walang magulang ang mag-iisip, sino kaya ang mag-aalaga sa akin? Sino kaya ang makakaalala walang magulang na mag-iisip ng ganyan. Sapagkat kung makikita lamang ng anak ang utang na loob niya sa kanyang magulang, yung buhay lang na ibinigay sa kanya ay hindi na niya kayang suklian o bayaran. Yun pa kayang ang buhay na yon ay inalagaan, pinagmalasakitan, ipinaglaban at binigyan ng disenteng pangalan at kinabukasan. Nako, mas lalo nang ang anak ay nabaon pa sa utang na hindi naman sisingilin ng magulang, pero malaking bagay para sa magulang kung yan ay titingnan ng anak niya. Sapagkat kapag nagkaroon ng utang na loob ang anak sa kanyang magulang, siya'y magiging tapat. Kapag marunong tumanaw ng utang na loob ang kapatid sa kanyang kapatid, na ang aking kapatid kahit may parimilya na, kahit may sariling buhay, tinutulungan ako, ang mga pamangkin niya, ang mga anak ko, hindi magtatampo ang kapatid. Kahit paminsan ay hindi siya mapagbigyan ng kanyang tumutulong na lagi sa kanyang kapatid. Nakita nyo na? Kaya't yung example natin can go on and on and on. Marami pa. Napakaganda ng magiging mundong ito kung matututo lamang tumanaw talaga ng utang na loob ang tao. Ang problema ng katapatan or tungkol sa katapatan ay mawawala sa mundong ito. Nasabi ko nga, talagang nagpapahirap sa tao. Sabi sa 2 Timothy 3 verses 1 to 2, in the last days, there will be great difficulty. Sa mga huling araw daw, ay magkakaroon ng matinding paghihirap. Pero hindi ito yung usual na sinasabi sa Book of Revelation dahil ang mga planeta ay mawawala sa kanilang mga kinalalagyan, magkakaroon ng matinding mga kalamidad na mararanasan, magkakaroon ng matinding kaguluhan, gera o ano paman. Hindi yun eh. Ang sasabihin sa 2 Timothy 3 verses 1 to 2,
there will be great difficulty because there will be people who will be lovers of self, who will be lovers of money. There will be people who will be arrogant, abusive, unholy, and ungrateful. Magkakaroon ng matinding paghihirap dahil may mga taong magiging walang utang na loob. Kasi yung hindi ka magpagsalamat ay hindi mo pagtingin sa mga bagay na dapat mong ipagpasalamat, kaya ka hindi nagiging tapat. Yun lang pong hindi na natin pasalamatan yung tao sa mabuting ginawa niya. Hindi na natin mapasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya, masakit na. Yun pa kayang imbis na magpasalamat ay hindi pa tayo maging tapat. Di ba? Mas masakit. Kung ang Diyos nga po in His demand for us to have faith in Him, palagay ko, umaasa siya na makikita natin ang kabutihan niya. Kaya nga sabi niya, patungkol sa paghihirap niya, do this in memory of me. Kasi yun naman talaga ang daloy ng pananampalataya. Sasampalataya ka ba sa Diyos kung hindi mo muna mararanasan ang kapangyarihan at kabutihan niya? Kaya tayo sumasampalataya sa kapangyarihan at sa buti ng Diyos. Kasi naranasan natin, na-appreciate natin. Kaya tayo nagiging tapat sa Kanya, na-appreciate natin ang katapatan niya. Ang tao pa kaya ang hindi maghanap na sana hindi man natin masuklian ang kanilang kabutihan, ma-appreciate man lang. Sapagkat yung appreciation na yan ang maglilid sa katapatan. Ilang beses na akong inaalok ng aso, dati pa, pati mga kapatid ko, Kuya, daga ka ng aso. Ayoko. Talagang, ayoko. Hindi ako dog lover. Pero, gaya ng kaibigan ko, ilang beses na rin may nagsabi sa akin, try mo. Sigurado, hindi ka magsisisi kapag naramdaman mo ang loyalty ng aso. And true enough. Ngayon, napag-isip ako, buti pa para sa aso, ang tao ay nakakasigurado. Nakita po ninyo, lahat nagsasabi, try mo. Sigurado ko, hindi ka magsisisi kapag naramdaman mo ang loyalty ng aso. Yun ba pwede natin gawin sa tao? Pag yan nangutang sa'yo, sigurado, hindi mo pagsisisihan ang pagpapautang mo. Pag yan naging kaibigan mo, nako, sigurado, nandiyan siya para sa'yo hanggang dulo. Kaya ba natin sabihin yun sa tao? Mga mag-asawa nga, nagkakahiwalay pa. Mag-ina, mag-ama, nagkakasira pa. Magkakapatid, nag-away pa. Magjowa pa ba? Nagpapautangan pa ba? Ay, naka. So ang lagay ba nito mas mainam pa kaya sa atin ng aso? Mahiya naman tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.